Hello po, good morning mga farmland. Welcome to Cavite, Laguna. So mga farmland, meron po kaming farmhouse na i-vlog dito at kami po ay tinawagan ng owner kung pwede po may offer namin ng kanilang lupa. So yung way na yan is papunta po ng Kaliraya and Lumban. And ang way na ito is papunta naman yan ng bayan ng Cavite, Laguna. So nandito yung property. Ito po ay 3.5 hectares na developed farm. So napakaganda po dito sa loob ng farm. Napakalinis. So ayan, left and right. Kita nyo naman ang ganda ng damo. Yan yung kanilang driveway. And nandyan yung isa nilang bahay. So yung bahay na yan, meron po yung dalawang malaking kwarto. Receiving area. And sa ngayon po, ginawa muna nila yan na bodega. Yung mga gamit nila nandyan muna. Yan po yung provincial road. And may bakod po na pader. Yan. Maganda po itong i-develop pa kung sa makakabili. Pwede po itong gawing retreat house, resort, event place. Sabi nga po ni owner, napapagkamalan sila na event place kasi minsan daw may nakatok. Nagtatanong kung magkano daw yung per night. Ito po ay 3.5 hectares na malinis. So hanggang doon pa. Dito po ang mga nakatanim po ay mga niyog, santol, tsaka po yung mga halaman nila. And doon naman po may mga mahogany. Nilandscape po nila dito. Ayan, kasi kaya aya nga namang tingnan. Meron din silang mga source ng tubig, kanilang water tank. And meron din sila from Nawasa dito sa barangay. So yun po yung boundaryhan, yung perimeter fence. Ito tayo dumaan. Sa labas po niya, nandyan po yung kalsada. Yan, may boundaryhan po doon, tapos nandun din yung bakod. So, itong malawak na area na ito, imagination, kung gagawing resort, pwede pong gawaan ng mga swimming pool dito sa area and cottages. So, depende nga po sa makakabili. If ever po na ito po i-develop nila as resort, camping site, staycation, event place. And nandyan yung kubo nila. And yun pong bahay kung saan sila ay dyan nakatira. And 3.5 hectares, talagang mini-maintain nila yung kalinisan dito sa property. Meron po silang tauhan dito na nag-grass cutter, naglilinis ng mga kalat dito. So, nag-decide sila talagang ibenta na kasi lilipat na sila. Parang gusto ni sir lumipat na dun sa malapit sa kaibigan nila. Kasi dito, yung mga kaibigan nila, ilan lang. Yan, ayan po yung bakod.
Yung kwarto diyan, sa bahay ni is 8 room. So, malalaki po. Malalaking kwarto dyan. Bali, 3 lote po. Ito po ay 1.5 hectares. Itong front. Then, 1 and 2. Nandun po yung tigi 1 hektarya. Pero, ang bentahan po is lahat-lahatan. Kasi, gusto nila mabenta na lahat. So, yun na po ang offer. 3.5 hectares lahatan po ito. Hindi po pwedeng yung isang titulo, isang lote lang. Hindi po. Gusto po ng owner is lahatan na po. Dahil mahangin ngayon, madaming damo, madaming dahon, and ayan po, madami pong santol. So, tayo babalik doon sa front, doon sa may bahay. Ito muna ang right side ang pinakita ko sa inyo. Ayan o. So, ayan. Andito yung kanilang garahe. Tapos ayan, meron sila mga mahogany na tanim dito sa area dito. And ito yung bahay na may 2 kwarto. So, yan. So, sa ngayon po, ginawa na po nila yan na bodega. Kasi madami nga daw po silang gamit. So, dito na lang po muna nila nilagay. So, ayan po yung boundaryhan ng property. Ito po yung garahe. Papasilip ko lang din po sa inyo itong loob ng bahay dito. Mahilig si Ma'am sa puno. Kaya lang po mga puno ng santol ang tinanim ni Ma'am. Yun yung parang yung naabutan niyang mga nakatanim dito. So, ang ginawa niya, yun na hindi niya pinahapay. So, ito pa yung garahe nila. Yan po yung boundary ng property, may bakod. And then dito na po tayo sa may side po ng mahoganihan po. Ayan, dito po yung side ng mahoganihan. Kung saan makikita nyo, ay may bakod pa rin po doon sa gilid doon. Kung saan makikita nyo, malinis pa rin po. Ayan po yung bakod sa dulo. Ayan. Ayan o, linis pa rin po ng kanilang ano. Pero ilan lang po yung nagbabantay dito. Nakakaya po nilang linisin. Nandyan po yung driveway papunta po doon. So ito yung kanilang bahay. Ayan. Binakuran nila Ma'am doon.
Ito yung mahoganihan. Nandito ako sa may taas ng mahoganihan. Tapos ayun po yung kanilang bahay. Ayan, makikita nyo mga farmland. Sobrang ganda, sobrang linis po ng kapaligiran dito. So yan yung mga mapuno. Ang Cavinti Laguna po ay mataas na lugar. So malamig po dito. Yan, mahangin, presko. Hanggang dun pa po yung property kasi ito po ay 3.5 hectares. So magpapasama tayo kay kuya dun sa nagbabantay dito na tauhan ni ma'am. Farmland, pupunta na kami doon sa kabilang area doon. Yan nga si kuya, gaguide kami. Ito po yung unang bahay nila. Diyan dati sila nakatira. So ngayon nga ginawa na po nila yung bodega ayon kay kuya and lumipat na po sila doon. So papunta na kami dito sa kabilang property dun sa likod. Kasi dito lang po kami sa area kung saan nandito yung tabing kalsada at saka po yung may bahay. So sa likod na tayo, doon na po sa likod ng property. Yung kasi 3.5 hectares po is malaking hektarya. So wala pa siguro ito, nasa ano lang to, 1 hectare or 1.5 hectares pa lang itong aming nalilibot. Ayan, no. Ito yung mahogany. Kaya lang maliliit pa lang po. Pero kung makikita nyo, pati dito sa area na ito, minamawer nila kuya. So talagang nililinis nila. And if ever na may makabili, pwede pong pataniman pa ng mga gusto nila mga fruit bearing trees. Kasi lawak pa po nitong area. Ayan, meron pong ito pong dito sa may bahay, binakuran po nila. Papunta doon, mayroon din pong sariling gate. So ito yung kanilang bahay. Mamaya ko po kayo i-guide dyan sa area. Ay naku, dami sayang ang mga langka. Yan. Mamaya po, ipapakita ko po sa inyo dyan sa area diyan para po makita nyo po itong kabuuan ng property. So ayan, andito po tayo sa kabila pang property. Ito yung sinasabi ni kuya na hindi pa po nila nalilinisan. Imamawer pa nga po nila, kaya lang dapat po naka-schedule kami ng viewing, pero dahil nga po ngayon na bakante kami at may nag-cancel na client namin, so kaya po nabisita namin ngayon ito. Yan, flat din po ang property. So ayan, no, ang dami-daming santol. Ayan, ito po ay may kawayan. So may pangtayo na po ng sariling mga bahay kubo. And yan, inanahan lang nila ng mga halaman, pero hanggang ibaba pa po yan. May barbed wire? May barbed wire kuya doon? Ayan, so may bakod po doon. Ayan, may mga poste po dyan and kasama pa po yung kawayan. So dito lang, dahil nilagyan lang nila ng mga halaman dito sa side, then padiretso pa po doon. So, ganda din dito mga ka-farmland sa likod. Ito po ay isang malawak na kaparangan kung saan pwede nyo pong taniman ng kung ano pong gusto nyo itanim na gulay o mga fruit bearing trees. So ayan, kasama pa po yung kakahuyan na yan. Ang mga nakatanim po dyan ay mga mangyum, mahogany, tsaka po puno ng nara. So ayan, sa mga lovers natures dyan,
nananawagan na ako. Bilhin nyo na po ito. Joke. Yan. So, pinapakita ko po sa inyo itong kabuuan po ng 3.5 hectares. And ngayon po ay next week. Baka po malilinis na to nila kuya, nila sir. Yan. Yung binakuran nila yung area na may bahay nila, yun na may bakod na pader. So dito po sa kabuuan po dito ay mga barbed wire na lang po yung bakod. Diyan po yung boundaryhan ng property. Ayan, ang lalaki ng puno. Mahogany, mangyum, tsaka punara. Yan, may mga santol din. Marang. Langka. Ito po ay part pa po ito ng property. Ayan. Sa susunod na balik natin dito mga ka-farmland is ito po ay na grass cutter na nila kuya. Yan po, lalaki po ng puno oh. Mahogany. Ah, may rambutan. Yan po oh, ilang puno tang rambutan. Kaya lang bakit wala yata silang bunga. Yan, ito po rambutan ito. Yan. Bali ilang puno siya, ayun pa oh. Ilang araw nyo po to nililinis pag ano? Ah? 1 week yan, kabila, 1 week din ito. Ah, bali 2 weeks. May katulong ka po doon? Mag-isa lang ako magkaskato, dadalawa lang kami. Ay siya. Kaya medyo mahirap. Kaya medyo matagal ano po. Ayan, nandyan. Yung palayan po hindi nakasama. Ayan. Ah, madali lang naman po pala at malalambot lang yung damo. Ito, mga member nilang ilang minuto lang, mga medyo mga tubig. Aha. Ayan. So, andyan po yung boundaryhan. Oh. Yun po ay may bakod na barbed wire. At dadalhin po namin kayo doon sa dulo ng property. So, yung palayan po, hindi na po yan kasama sa property. Ayun, ayun na yung barbed wire. Tapos, yan ang mga bakod niyan. Ayan. Dito sa dulo. Naka-schedule na nga rin yung papalitan namin yung barber niya. Ah, magpapalit na din po. Oo. Kasi matagal na. Pero parang bago pa po, oh. Hindi po. Ah, Kalawang na.
Ah, oo nga. Kaya yung kanina nagpuputol na yung Ayan, iba. napuputol na nga po yung iba. Oo. Kaya papalitan nyo na. Malimit naman pala, magkakalapit siya o kaya... Ayan o. Ang buong paligid po pala ay may ganito. Opo, May ganyan po, bakod ganyan. po. Oh, ganda. Tapos may palayan sa likod. Tapos hanggang doon pa po yung property. Ayan mga farmland. Ito po ay 3.5 hectares na 85 million. Ganda dito. Ang daming puno. Maginhawa. Patag. Patag ang property. Madaming punong kahoy. Ito sa dulo, mga punong kahoy. Tapos dun sa gitna po, open siya. So, pwede pong pagtaniman ng mga prutas, mga gulay, o kung ano man ang gusto pong itanim ng makakabili nito. Ayan. So, dito naman po sa area dito, meron din pong pwedeng gawing fish pond or palayan. Ayan po, nagkakatubig siya pag nagtatag-ulan. Pero ngayon, gabihan siya. Ayan. Ayan po yung boundaryhan ng property. Ayan, yung ano, yung poste. Tapos padiretso pa ganun. Ayan, papunta dyan. Ayan, padiretso papunta doon. So, hanggang doon pa yung property. Ang Cavinti Laguna po ay kilala sa tourist destination. Gawa po ng isa po ito sa glamping capital of the Philippines. And malapit lang po ito sa Caliraya Lake. Kung saan, nandyan po yung mga sikat na camping site, Airbnb, mga sikat na restaurant. Ang Caliraya Lake po, yan po yung man-made lake na Laguna. Kung saan nagpuproduce po yan ng electricity. Dito po yan sa amin, sa bayan ng Kalayaan, Lumban. And Cavinti po yung nasasakupan ng lake. So, ang rambutan po. Kaya po hindi siya namumunga, ano. Kasi natakpa na. Malalaki na po kasi mga puno. Ah. Mhm. May rambutan. So, ito po yung boundaryhan ng property, yung bakod. Ayan po yung bakod. Yan pong may rambutan na yan. Sa kabila na po, outside na po yan ng property. Ito yung bakod. Yan. 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 So, nalibot na po namin itong area kung saan nandun po yung boundary at yung mga kahoy, yung punong kahoy. So, babalik na po kami at ipapakita ko sa inyo ang bahay. Ganda dito. Lamig. Alam niyo po ba, ang Cavinti Laguna po kasi ay malamig at mataas na lugar. Ito po ay estimated po 2 to 3 hours travel from Manila. So, dyan kami nag-ikot. Ang ganda po dyan sa gitna ng kakahuyan.
Ayan po, natapos na po naming puntahan yung kabila, yung likod na bahagi ng property. Pitikin ko to lang ka. Ayan po yung bahay nila. Walang kwarto po yan. Pwedeng gawing swimming pool. Tayo po at atin pong papasukin ang loob ng bahay. Hello mga farmland. Ito, papasok na kami sa loob ng bahay nila Ma'am and Sir. So, atin pong iikutin ang kabuuan nitong malaking bahay na ito. And ang lot area po niyan ay 400 square meter. Yan, ang kabuuan po niyan ay 400 square meters. So, tara. Ito po ang kanilang balkonahe or ang kanilang terrace. So, ayan din po yung view. Kita po yung labas ng bahay. Ayan, tingnan nyo naman ang kahaba nitong terrace na ito. So, sa daming bisita din po nakakayang magkasya. Ayan, tas yan po yung kita nakapaligiran. And ayan, tayo papasok na po dito sa kanilang receiving area. So, ayan mga ka-farmland, yan po ang kanilang receiving area. O, di ba? Ang ganda. Ayan, ang ganda ng bahay, ng loob ng bahay nila, ma'am. So, ito naman po ang kanilang dining area and ang kitchen. Yan po yung kanilang kitchen. So, meron din po yung pantry, yung kanilang stock room. Yan, stock area, storage area. And ito yung kabuuan po ng kanilang kitchen. Ayan. Dito po sa isang kwarto, merong another receiving area po dyan. Tsaka, yan may TV, may sofa, and meron din po dyan na isa pang kwarto. Yan. Guest room, mga guest room po. With CR na din po yan. Then kita po yung labas. Yan. Tapos, another room, guest room po. Yan. And then, another room. Yan, may isa pa po. Then yung last, meron pa din po dyan na kwarto. Ito po yung last. And, andyan din po yung CR. Yan yung CR. So, doon naman tayo sa kabila. Palabas naman tayo. Yan. Yan yung TV room nila Ma'am and Sir. And ayan yung room ni Sir. So, nandyan siya. Meron siyang ginagawa dyan. Kaya hindi ko muna siya dyan inabala. So, nandyan yung kanilang computer set. And naka-on kasi siya sa dalawang radio station. So, ito yung kanilang bedroom, master's bedroom. So, malaki ang kanilang master's bedroom, parang isang buong bahay. And ito yung office ni ma'am. Yan, dyan po yung office nung babae, nung may-ari. Yan. And, tig-isa sila ng office ni sir. Ito yung master's bedroom. Grabe, ang laki. Ang laki nung kanilang So, ito yung kanilang
dressing area. Yan. And bathroom. Kanilang bathroom. Yan yung kanilang CR. Ayan. Office ni Sir yan. So, pinayagan ako ni Sir na pumasok dyan kanina. Kasi pinakita niya yung kanyang office area. Kasi natuwa ako, ang dami-dami niyang books. So, ayan, labas na tayo para po maipakita ko naman sa inyo ang labas. Ayan. So, mga farmland, at dyan po nagtatapos ang aking vlog dito po sa property na ito. Ito po ay 3.5 hectares na title property. 85 million po yan. Negotiable, clean title po. Buhay po ang nakapangalan sa title. So, sa kanila po mag-asawa. Si Sir po is foreigner. Ang Pilipina po yung asawa niya. So, ayan. Yan po yung kabuuan ng property na 3.5 hectares titulado po. At dito lang po yan sa Cavinti, Laguna. Malapit. So, ayan mga ka-farmland ang aerial view po ng property kung saan makikita ang mga kabundukan at ang lake ng Cavinti Lake. Ayan po ang kalsada. Kita nyo naman ang kalsada. Tabing-tabi talaga ng provincial road ang property. And base dito sa area, kita nga po yung bahay. Yung bahay ng may-ari ng lupa. So, yun yung una nilang ginawang bahay. Diyan sila unang tumira. And then, nang magawa nga po yung malaki nilang bahay, yung 400 square meter, lumipat na po sila doon. So, yan po mismo yung property. Kitang-kita po yung mahoganihan nila dyan sa area. Ayan. May mga kalapit bahay din naman po dyan. At secure po yung area. So, tahimik, malamig, at nakakatuwa po kasi ang dami pong tanim na mga punong kahoy. So, paano mga ka-farm?